Hi mga kabola. Today, iba yung content natin. It's about golf, no? Break muna tayo sa basketball. I'm joining my first golf tournament after mga 4 years, no? Kasi naging inactive ako sa golf. Nagpunta ako ng basketball and I did a lot of other things, no? So ngayon, babalik na ako. Ito nga, first tournament ko. So usually, pag nag-tournament ako, nag-driving range ako ng mga siguro 2-3 times, no? Para lang balik yung feel ko. Sa driving range, may kita mo yung distansya mo, tapos yung feel ng club, no? Usually kasi yung mga ibang tao, okay na yung feel. Pero recently, na-discover ko yung mga golf simulators, no? Kasi tamang-tama, may dalawang golf simulator na nagbukas very near my house. So, na-try ko sila pareho. And yun pala yung benefit ng golf simulator as opposed to or as against driving range, no? It gives you a better understanding of your golf swing through numbers, through data. So, pag nag-golf simulator ako, I look at 3 things, no? So, number 1, yung, of course, distance, no? Tama ba yung distance ko compared to, siyempre, mag-benchmark ka. Hindi naman pros, no? But, yung mga average golfers lang. So, mid-handicap golfers. Number 2, swing speed, no? Dalawa kasi yun. Pag sa simulator, baka malito kayo, there's ball speed and swing speed. Yung swing speed yung tingnan nyo. Usually, kung ball speed lang yung available, kasi ibang simulator, ball speed lang available, you just divide it by 1.45 to get swing speed, no? It's very important para makita mo if you're swinging too easy or too hard. And lastly, yung spin rate. Yung spin rate can be your friend, no? Later on, explain natin ano yung spin rate. Pero yun lang tinitingnan ko pag nag-golf simulator ako. So what did I find out? Na hindi ko nakikita sa driving range, no? Ang nag-stand out sa akin, yung sobrang baba pala ng spin rate ko. Kasi usually sa akin, if you look at yung may mga notes ako dyan, parang yung 9 iron ko nasa 6,000 lang, yung 8 iron ko nasa 7,000, tapos yung 7 iron ko nasa mga 5,000 lang. So hindi siya tama. Bababa masyadong spin rate. Kaya it's affecting my overall distance, no? So I'm not really a strong hitter, but I can hit it further sana if I use spin rate as a friend. So ano ba yung spin rate nun? Ito, may club tayo dito. Yung spin rate, bale, kung gaano kahagat yung bola sa face ng club, no? So if tama yung spin rate mo, magkakaroon ng backspin yan. And if you're a high hitter, maganda yon because matutulungan ka sa distansya mo. Pero may mga players naman that are low ball hitters. So ano ibig sabihin nun? Mababa yung kuha nila ng bola, no? So they don't really need spin. In fact, kumukuha sila ng mga clubs na kukunti yung spin. Sila naman, they rely on roll or gulong, no? So dalawang types ng golfers. So I'm more on the high ball hitter. No? So I really need spin. So yun, I've been trying to increase my spin rate. Marami kasing ways to increase spin rate. And the easiest way is just to put the ball at the back of your stance or right of center, no? Para ang tama ng club, descending, hindi ascending. Kasi pag ascending, hindi na masyadong didikit yan. And yung spin mo, bababa. Yun nga siguro nangyayari sa akin. So masyado kung I don't know kung late na nakukuha or packet na nakukuha, which is affecting my distance. No? So hopefully, makorek ko yan. And dun nga sa tournament, maganda yung ball contact ko. Yun. So I'll report again after the tournament. Tignan natin kung yung practice natin sa simulators, yung data-driven approach natin, will help me in this tournament. Morning guys. Ito lang mahirap pag tournament. Ang aga magising. Ito, wala pa ang araw. I think wala pa rin 5:30. Paalis na ako kasi medyo malayo yung tournament venue. Ganun talaga, tiis ganda. Ito na yung gear natin. Diyan na lahat ng mga golf equipment natin. So update lang guys, it's 6:30. So medyo ma-traffic papunta dito. Yung venue nga pala is in Canlubang, no? So ayan siya.
I used to play here a lot nung mga college ako. And siguro high school din. Ito yung naging home course ko. So it's good to be back after all these years. Yung titignan ko nga yung surrounding, halos pareho pa rin naman. Like 15 years ago or something, no? Or more. So hopefully, yung mga magagandang games ko dito sa Canlubang bumalik sa akin today. And maganda ang palo natin sa tournament. Ito na yung road approaching Canlubang Country Club. So nakita nyo sa taas yung mga yan. Papuntang Tagaytay na yan. So there's a road here via Marcos Mansion na papuntang Tagaytay. Ito yata yan, no? So ito, pag mag-ride ka dito sa road na to, yun yung motorcycle mag-ride. Puntang Marcos Mansion yan. Diretso ng Tagaytay yan. So shortcut yan. That's what we usually take papuntang Tagaytay kasi nga matraffic sa Santa Rosa. Pero papuntang Canlubang Country Club o Can Golf, yan diretso lang. At akala ko 6:30, wala pang tao. Eh, ang registration is 6. Either late na ako or maaga ako. So tingnan natin. You'll see the marker here. Welcome to Can Golf. Yan na. So ito na. Bag drop off na tayo. Start na, tee off na ng 7:30. Yan, yung card. Bilang natin tournament. Sa tournament lang, sa tournament. Saan ang parking, boss? Drop off muna, ano, bag? Opo, trampag po. Baba niyo. Okay. So ito. Ganun pala na tsura, oh. Yung bag drop off dito pa rin. So yun, ayusin muna natin yung bag natin and then video tayo mamaya sa tournament na. Malapit na mag-start yung tournament. Naka-register na tayo. Hihintay lang ng mga players. So sa likod ko, kita nyo dyan yung mga nagpa-practice. So almost 7:30. Hinihintay lang namin yung siren to start the golf tournament. Usually, ano yan, siren and then may ceremonial tee off and then start na. Tignan natin. Hopefully maganda yung palo natin today. Pero it's a good day and blessed tayo ng mga kalaro tayo. Tapos na yung tournament. Dito tayo sa Starbucks Lex. Kape-kape muna tayo. Medyo mahaba yung tournament. Marami kasi sumali. There were 108 players. So, nakatapos lang ng awarding. Unfortunately, hindi tayo nanalo. I think we ended up sa tingin ko mga fourth. No? Kasi they won't disclose naman yung lahat ng standings. Ano lang, first, second, and third lang. Pero based on sa calculation ko, I think we landed in fourth place. So, walang trophy. Ano talaga. Pero okay lang. Ano lang naman to. Parang practice lang naman sa tournament. Kasi nga, we haven't played in a tournament in 4 years. And ang point naman ng content na to is how the golf simulators helped me in this round. So, I scored an 85 in a par 7-2-4. So, that's 13 over. Hindi na masama yun. Kung tatanong nyo yung ibang mga golfers. Maganda na yun for a mid-handicap golfer like me. Hindi naman ako class A, hindi naman ako tournament player, hindi naman ako pro. So maganda na yon for a guy who plays like once a month. So yung simulator, it really helped me sa ball contact. Maganda yung ball contact ko, especially in the first few holes. Of course, there were a few holes there na I think napagod ako no? And nawala yung palo, humina yung kaliwa. So again, if you ask yung mga golfers, pag humina yung kaliwa mo, hindi mo matatamaan ng solid yung bola. Behind lagi siya. And mahirap yun pag laging behind. No? Gets frustrating after a while. Pero overall, maganda yung maganda yung especially ng mga first few holes. Ang ganda ng ball contact. Of course, yung driver, hindi masyado. It was all over the place. Siguro kasalanan ko rin yun kasi
I was trying to experiment on some lofts. No? So yung driver ko kasi adjustable. Adjust ako. So, siguro kasalanan ko rin. Pero yung mga irons, very solid siya. No? And wedges, tama-tama yung distansya. Yung Cobra natin, yung binili natin recently, it underperformed. No? Hindi pa ako sanay. So, pagkakatawid mo siya, sobrang nag-hook. So, yun ang pa-practice natin sa simulator pagbalik natin dyan. Paano i-control yung hook? Kasi okay naman yung distansya, no? It goes to 200 to 20. Pero sobra yung hook. No? Let's see paano natin ma-solve yun. So yun, I think I'm satisfied naman with this tournament result. And again, ang point ng video na to is if natulungan ako ng golf simulator sa game ko. And the answer is yes. Sabi nga ng mga flight mates ko, iba na daw yung swing ko ngayon. And I attribute that to the golf simulator. So yung tulong ng golf simulator sa akin. Hello So I encourage you guys, kung hindi pa kayo nagtatry ng golf simulator, mag-try na kayo. Ano? Especially dyan sa mga taga-South. Sa Alabang, sa may Westgate area, dalawa yan. There's Friends and K-Golf, magkatabi lang sila. So bahala kayo kung saan nyo gusto. No? Pareho nating kaibigan yung mga yan. And I've played in both. No? Alas pareho lang naman. No? Alas pareho lang naman. Kung sa kayo hiyang, dun kayo. But again, dun sa question natin, yes, it helped me. And I will continue playing dyan sa mga golf simulators to further improve my game. And sa next tournament, sana mag-champion naman tayo.